Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW. Ano ba yung qualifications para maging senador? Number one is natural Filipino citizen. The question is he a Filipino citizen still? Mukhang hindi niya nawala. Hindi nawala ang kanya Filipino citizenship. Nag-TNT siya sa States, peke lahat ng dokumento niya. So, possibly, yung kanyang mga ginamit na papeles, na fraudulent, yun yung naging basis ng kanyang citizenship. Admittedly, mga Konchero, nagulat po ako sa admission ni Erwin Tulfo kasi I did not expect na sasagutin niya yung issue. Na-assume ko na baka palalampasin lang niya eh. Hayaan na lang niya mamatay yung issue. Although, we have already predicted. Nung in-analyze natin the first time, ito pong kaso ni Erwin Tulfo, sinabi po natin, kung maalala niyo po, kahit balikan niyo po yung ating live stream noon, sinabi ko, huwag tayong manghusga kasi hindi natin alam ang tunay na kwento at maraming Pilipino ang nag-a-abroad at undocumented, may TNT, may mga dumidiskarte para manatili sa ibang bansa. Ngayon, apparently, tama tayo ng basa. Because kanina, nag-live stream itong si Erwin Tulfo sa kanyang YouTube channel at saka sa kanyang radio show yata to eh. Yung Punto Asintado. Inadressan niya tong issue. Ngayon, mga Konchero, pakinggan natin. So sabi ko walang mangyayari. Problema. Tapos yung binubungangaan ka ng kapitbahay mo dahil yung utang. Haba na. Hoy, 3 mil na ito Hindi naman may puhunan ako rito, Erwin. Sabi, wala ka magagawa. So ang ginawa ko, kinausap ko yung tsuhin-tsahin ko sa Amerika. Sabi ko, kapatid ng tatay ko. Sabi ko, ante, baka pwedeng makapunta ako sa Amerika. O sige, punta ka rito. Sabi nga nun, basta hindi ka mamili. Sabi ko, hindi, ante, pwede mo ba ako ma-petition? Ay, sabi niya, iho, matagal yan. Matagal, pagpamangkin. Pamangkin. Ay, nandoon na rin isang kuya ko, si Joseph. Dahil nakapangasawa ng kapatid, matagal din. Matagal din. 10 taon yan, mahigit. Kung inantay ko yun, baka ngayon pala ako paalis. Yun na nga. Kung inantay ko yung petisyon ng tiyahin ko, noong 1985, baka ngayon pala ako paalis. Ngayon pala ako abroad. Kasi may mga kaibigan ako, 25 years bago na petisyonan. Kapatid, sa Amerika. Okay. Tama. Pagpatuloy ko yung storya. Hindi ganito kayo nangyari. So, pumunta ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as turista. Tourist visa. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano, mga basher at nagtutroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan na immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Bayadjo. Naramdaman ko rin kasi yun. Nagpupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho'y umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon ba, pag TNT ka, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka na lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Lahat. Pag wala ka, paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga driver license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA, meron mga... Okay. So at least doon, sa sinabi niyang yun, ano ba yung qualifications para maging senador? General qualifications as in base sa Constitution. Number one is natural Filipino citizen. So, kung ikaw ay born as in by blood as a Filipino. So, ibig sabihin, you are of Filipino heritage. May jurisprudence na rin dyan na kahit ikaw, let's say ikaw pinanganak of Filipino blood,
Filipino parentage and Filipino heritage, tapos nagpalit ka ng citizenship because of military service. Pero bumalik ka, nirenounce mo yung foreign citizenship, bumalik ka sa Filipino citizen, hindi ka naturalized. You will still be considered a natural-born Filipino citizen. Hindi ka i-categorize as naturalized. The question is he a Filipino citizen still? Mukhang hindi niya nawala. Hindi nawala ang kanya Filipino citizenship. Because he is, well, technically, he committed fraud. Nag-commit siya ng documentary fraud. Pinigay niya yung kanyang birth certificate, pinigay niya yung kanyang driver's license. Pinigay niya basically. So, nag-TNT siya sa States, peke lahat ng dokumento niya. So, possibly, yung kanyang mga ginamit na papeles, na fraudulent, yun yung naging basis ng kanyang citizenship. Parang Alice Go. Pero to umamin. After 20 years, umamin. Ito, si Alice Go hindi. So far as citizenship is concerned, mukhang walang issue. Did he commit a crime within the jurisdiction of the Philippines? Meron ba? Did he commit a crime within the jurisdiction of the Philippines? We don't know. Alam ko may mga libel convictions eh. So, which from what I understand is still being appealed sa Supreme Court, kaya pinapayagan siya tumakbo. So, wala pang final decision. Unless he is convicted, that is final and executory, walang mangyayari doon. Hindi mako-consider yun. Ano pa ba? So, natural-born citizen, 35 years old at the day preceding the election, so he's more than 45 years old, able to read and write, tapos registered voter, and I forget the last one. Pero 5 yun. So, as far as this is concerned, wala pang item for disqualification. So pag chinek niya yung question sa COC niya na have you ever been convicted of a crime? Pag sinabi niyang no, malamang sa malamang tatama. Final judgment eh. Malamang sa malamang, accurate pa yon for now. Again, until we get final judgment sa kanyang libel cases, wala pa ring issue. Okay. So far as the citizenship is concerned, hindi siya nagkaroon ng formal renunciation of his citizenship. Naka-apply siya sa passport because of a fraudulent document, which is not a disqualifications. Right now. Ngayon, siguro kung sino man yung nag-expose nito, alam niya na walang basis yung kanyang pag-i-expose. So, bakit nilabas? Palagay nyo. It's because, mga kotsero, ang gusto nung nag-expose na to, magkaroon tayo ng moral judgment kay Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi natin siya i-judge base doon sa qualifications. Hindi dahil sa performance. Hindi natin siya i-judge dahil doon. I-judge natin siya dahil sa pagkakamali niya noong 1989, 1986. Yun. Ngayon, mga kotsero, ako, will I say na ilulusot ko yun, yung fact na nanloko siya in the past? Personally, hindi. Bakit? Kasi mga kotsero, pag sinabi ko na okay lang yun, o di pwede parang ko na rin sinabi na yung mga nang-hold up sa kalsada dahil nagugutom, okay lang. Para sa akin, if you committed the crime, you pay for it, pay for the penalty. Pero mga kotsero, the question is this. Well, number one, did he already pay for the crime? Quote-unquote na kanyang ginawa. I propose he did. Pinagbayaran na niya yung krimen. Paano? Number one, nung tinanggalan siya ng passport, ng kanyang US passport. Pangalawa, malamang sa malamang, hindi na siya mabibigyan ng US visa. Hindi na siya mabibigyan ng US visa. Mahirapan na. Pangatlo, now he's paying for it through the court of public opinion. Pero mga kotsero, I still maintain, ako personally, hindi ko pa rin siya i-judge dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi meron tayong 300,000 Filipinos undocumented in the US. Hindi ko sila i-judge sa choices nila. Diyos lang naman makapag-husga. Pero, ito yung akin. Kung ang pagkakamali nila ay dinaya nila yung sistema para lang diba? I guess, sa kanilang dalawa na lang ng Panginoon yun. Ang titignan ko, mga kotsero, ako personally ang titignan ko kung ano na ba nagawa nito ni Tulfo. Tingnan natin yung performance kasi alam nyo, itong expose sa kanya is only a distraction. Distraction yan. Sa Pilipinas, mga kotsero, meron ba siyang na-violate na crime? Sa Pilipinas, meron na ba siyang krimen na nagawa? Maliban doon sa krimen, sa krimen ng libel, which we are still waiting on final judgment. Sa Pilipinas, tingnan natin dito. Kasi kung meron siya dito, kung meron dito, pag-usapan natin. Goods. Yun yung akin. Personally, hindi ko to-tolerate yun. Kung akong kausap ni Tulfo, sasabihin ko sa kanya, kagaguhan yung ginawa mo. Pero hindi ko sisisihin kung bakit mo ginawa yun. Pagbayaran mo yan. Ngayon, tinanggalan ka ng passport, sorry ka. Malamang blacklisted na yan sa Amerika, sorry ka. Ngayon, ginagamit yan against you, sorry ka. Walang problema doon.
O ngayon niya pinagbabayaran. Ngayon, mga kotsero, may tanong ako sa inyo. Sino pa bang mga kandidato sa eleksyon ang alam natin na may mga ginawang krimen sa Pilipinas?